Ipaubaya ang buhay sa Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 10, verses 1 to 12, and I read it for you. After this, the Lord appointed 70 others and sent them on ahead of him in pairs to every town and place where he himself intended to go. He said to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go on your way. See, I am sending you out like lambs into the maids of wolves. Carry no purse, no bag, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' And if anyone is there who shares in peace, your peace will rest on that person. But if not, it will return to you. Remain in the same house, eating and drinking whatever they provide, for the laborer deserves to be paid. Do not move about from house to house. Whenever you enter a town and its people welcome you, eat what is set before you. Cure the sick who are there, and say to them, 'The kingdom of God has come near to you.' But whenever you enter a town and they do not welcome you, go out into its streets and say, 'Even the dust of your own town that clings to our feet, we wipe off in protest against you. Yet know this, the kingdom of God has come near. I tell you, on that day, it will be more tolerable for Sodom than for that town." Ipagkatiwala ang buhay sa Diyos. Ipaubaya ang lahat-lahat sa Kanya, o surrender everything to the Lord. Ano ba yung hawak-hawak mo ngayon? Saan ka ba nakakapit ngayon? Ano ba yung hindi mo mabitawan at maiwan sa kasalukuyan? Yan ba ay mahalaga o nagpapabigat na lamang sa iyong paglalakbay sa iyong buhay? Bakit ka kumakapit dyan? No? May mga bagay po na hindi natin ma-let go sa ating buhay. Kala natin, ito yung pagmumulan natin ng lakas, pagmumulan natin ng kapangyarihan, pagmumulan natin ng mga bagay na magbibigay sa atin ng asenso sa buhay. Pero sa katotohanan, kailangan natin silang palayain. Ito man ay material na bagay, sitwasyon, o kaya naman maging tao rin. Kailangang ipaubaya sila sa Panginoon upang ikaw ay makapamuhay ng payapa at matiwasay. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang halimbawa sa atin na kailangan nating manalig sa Diyos. Ipaubaya natin lahat sa Kanya. Ito po'y makikita natin sa pamagitan ng pagsusugo ni Jesus sa Kanyang mga alagad at hinabilinan po ang mga ito na ito lamang ang inyong dadalhin. Limitado lamang, kakarampot lamang, sapat lamang sa pagmimisyon at pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang paghahari ng Diyos sa lahat. Nais turuan ni Jesus ang mga alagad na manalig sila sa Diyos at isurrender ang lahat-lahat sa Kanya. Ngayong araw, ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Isang taong alam natin na isinuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Siya ay namuhay ng payak, siya ay namuhay na tanging Panginoon lamang ang kinakapitan. Matutunawa tayong mamuhay na ang Diyos lamang ang ating kakapitan. Walang kasiguraduhan ang mundo. Anuman ang ibibigay niyang kasiyahan, anuman ang ibibigay niyang yaman, anuman ang ipagkakatiwala niya sa iyo, lahat ng ito ay iiwan natin. Ngunit, ang Diyos, kahit sa kahuli-hulian ng panahon, hindi siya magbabago, hindi siya mawawala sa ating piling.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan mo po kaming ipaubaya ang lahat-lahat sa Diyos. Ano man ang hindi namin mabitawan ngayon, nawa, bunga ng pananampalataya at pagmamahal namin sa iyo, magawa namin itong maipaubaya sa Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.